Magandang araw mga tol, unang pagharap ni Canelo at Jermell Charlo para sa September 30. Mapapansin po natin na mas maliit talaga si Canelo kahit mas mataas ang timbang. Ito ang sinasabi ni Bernard Hopkins na hindi masyadong mahirapan si Jermell Charlo pagdating sa timbang. Magiging normal daw kay Jermell ang 168 pounds, hindi na kailangan magbawas ng timbang gaya sa 154. Huling laban ni Jermell Charlo noong May 2022, kaya mahigit isang taon na bakante ang kamao. Kaya maraming karne ang naimbak sa katawan ni Charlo. Hindi naman siguro maging one-sided ang laban mga tol dahil malupit din yan si Jermell Charlo. Sana maganda ang kondisyon niya para pwedeng ma-upset si Canelo o kaya magbigay pa ng mas swabing galawan. May kartada po ito na 35 wins, 19 KOs, may isang talo, may tangkad na 6 foot. Si Canelo naman 59 wins, 39 KOs, may dalawang talo, may tangkad na 5'8". Sa iba pang balita, sinagot lahat ni Canelo ang tanong kung papalag kay Crawford sa catchweight na 158 at kung ano ang reaksyon niya sa panalo ni Crawford. Wika ni Canelo mga tol, hindi na siya pwedeng bumaba ng dibisyon. Katulad din umano kay Crawford, hindi lalaban kay Tank Davis sa mababang dibisyon. Ganon daw si Canelo, hindi rin pwedeng bumaba ng 158 pounds. Sasabihin lang daw ng mga fans na maliit si Crawford at walang magbibigay ng credit kay Canelo. Sa tingin ko mga tol, ganon din ang mangyayari dito kay Jermell Charlo. Hindi rin makuha ni Canelo ang buong credit kahit manalo dahil si Jermell ang umakyat sa kanyang dibisyon samaan pa ng isang taon na binakante ang kamao. Samantala tinanong din si Canelo kung bakit hindi nangyari ang rematch kay Dimitri Bivol. Paliwanag naman ni Canelo, dapat daw ito ang pinaka-target. Pero nagsimulang mag-demand ang kampo ni Bivol na mas lalong nagpahirap daw sa negosasyon. Kaya nag-iba daw ng direksyon si Canelo, nakipag-ugnayan sa PBC Promotion at inofera ng $100 million. Tatlong laban sa halagang 100 million, siguradong tatanggapin mo na yan baby. Sarap talaga maging Canelo mga tol, parang Mayweather lang. Umuulan ng dolyares tuwing mapapalaban. Nagbigay din ng reaksyon si Canelo kay Errol Spence. Kahit daw mangyari pa ang rematch kay Crawford, ganun pa rin ang mangyayari. Dahil better fighter umano si Crawford, kompleto rekados ang galawan. Gusto daw ni Canelo itong si Errol Spence mga tol. Malaki ang respeto niya kay Spence. Nagkataon lang daw na mas better fighter si Crawford. Sa iba pang balita, bakbakan ng dalawang Pinoy na si Mil Pardo Silent Assassin versus John Paul Gabonilas, angas ng Cebu. Nangyari nga po ang laban under ng ARQ Promotion na nakabase sa Cebu. Halos parehas lang ang kartada ng dalawa kaya hype na hype ang laban. Pero base sa naging tema ng bakbakan mga tol, round 1 pa lang sabayan agad. Mas solid nga lang yung pwesto ni Pajardo bago bumitaw. Samantala si Gabonilas, naunahan yung pagbato ng hook kaya bumagsak agad si Gabonilas. Mapapansin sa slow motion mga tol, solid ang tumama sa muka. Nagkalamangan sa timing. Nakabangon naman si Gabonilas pero hindi pa siya nakarecover kaya hinarabas ulit ni Pajardo. Bumagsak ulit sa pangalawang pagkakataon. Halatang groggy na dito si Gabonilas. Dapat dito mga tol, nagtakbo-takbo muna siya para makarecover o kaya nag-focus muna sa defense hanggang mabawi yung lakas. Pero malay po natin baka wala ng balanse ang paa dahil nagrogi na siya sa dalawang bagsak. Kaya nakipagsabayan na lang ulit ng suntok. Mas lamang nga lang si Pardo dito mga tol dahil 100% pa ang lakas. At makikita po natin na nakadepensa ang isang kamay habang bumato ng suntok. Samantala si Gabonilas mababa yung isang kamay niya kaya pasok sa muka ang banat ni Pardo. Kaya lumamang na naman si Pajardo sa sabayan ng suntok. Dito na po natapos ang laban via knockout sa round 1. Panalo si Mir Pajardo. Solid at maganda ang timing ni Pardo mga tol. Kaya nagwagi siya at bagong OPBF flyweight champion. So bangon na lang ulit si Gabonilas, angas ng Cebu. Ganyan talaga ang boxing mga tol, may panalo at may matatalo. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.